Good morning po, Bing Reyes, yung lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Matthew, chapter 19, 3 to 12. 19, 3 to 12, Matthew. Ito po yung tungkol sa marriage, pag-aasawa. Lumapit yung mga Pariseo sa ating Panginoon, pagkatapos sabi nila, Panginoon, anong masasabi mo sa batas nga itinakda ni Moses tungkol sa paghiwalay? Tumugon natin, Panginoon, bago pa yan. Dati na. Bago pa yung batas ng paghiwalay. Wala yan sa mga itinakda ng Diyos. Dahil dati, itinakda niya ang babae at saka lalaki para magsama. Kung kaya ang lalaki at ang babae, iiwanan nila ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga pamilya. They will leave their father and mother, and they will join together as one. So maliwanag po yun. Dati ang original na plano, walang iwalayan. Dati na yun. Iwanan ng lalaki, iwanan ng babae ang kanilang mga kanya-kanyang pamilya, ang kanilang nanay at tatay, para magsama sila. Sa pagsasama nila, hindi na sila dalawa, sila iisipin nga, isa na. Yun ang maliwanag. Mamaya, pag-usapan natin yung pagiging isa. Tapos sabi ng mga Pariseo, kung ganun, ba't itinakda ni Moses yung batas tungkol sa paghiwalay? Sabi ng Panginoon, dahil matitigas ulo nyo. Sabi ng, magsasama kayo, pagkatapos maghiwalay pa. Yun. Kaya nagkaroon ng batas sa paghiwalayan. Tumugtong ating Panginoon. Sabi niya, kung ang lalaki o ang babae, sa anumang dahilan ay gusto makipaghiwalay sa kanyang asawa, for whatever reason that he wants to be separated, at yung dahilan na yun, at yung ginawa niyang paghiwalay ay dahilan para ang kanyang asawa ay makikiapid dahil naghiwalay sila, yung asawang iniwan niya natukso, nagkaroon ng ibang kapares. Yung humiwalay na una, mas malaki pa ang kanyang kasalanan. Dahil siya ang dahilan kung bakit natukso yung babae, natukso yung lalaki. Dahil nakipag-iwalay siya. Dahil hindi dapat nakikipag-iwalay. Lalim mo, sakit. Sunod, pangatlong punto, sabi ng mga Pariseo, kung ganun, di mas mabuti pa. Hindi na lang tayo mag-asawa. Ayun yung last point. Kaya sabi natin kay Panginoon, hindi lahat nakatakda. Hindi lahat nakahanda para sa buhay ng mag-asawa. May iba na iwan nga, binata. May iba na naiwan nga, dalaga. At dapat tanggapin ito. Single blessedness, blessed singleness, celibacy, yun, dapat tanggapin din yun. Dahil hindi lahat ay tinakda para sa buhay na mag-asawa. Yun po ang Ebanghelyo. Tinapos ng ating Panginoon yun, sabi niya, walang sinumang makikipaghiwalay sa pinagsama na ng Diyos. Let no one separate what God has put together. Ganun katibay ang pag-aasawa. Ganun kadakila ang pag-aasawa. At ang pag-aasawa ay hindi biro. Kaya, ang pag-aasawa hindi basta-basta pinapasok. Ito ay pinaghandaan. Number 1, pinaghandaan para saan? Pinaghandaan
Kung ang lalaki, ang batang lalaki at batang babae ay meron na bang sapat nga kaunawan sa buhay? Meron na ba silang alam sa buhay? Marami na ba silang suliranin nga naharap, naranasan, at nalampasan? Maturity ang tawag doon. Dahil kung musmos bata pa, wala pang kamuwang-muwang sa buhay, mag-aasawa na, ano mangyari? Wala. Kung nagalit si mister, hindi sanay si misis nga may nagagalit, hiwalay na kaagad. O pag may gusto si mister, hindi nabigay ni misis, yun? Hiwalay na kaagad. Ano yan? Laro-laro, bahay-bahayan? Hindi po ang pag-aasawa, pag sinubo mo at ayaw mo sa natikman mo, pwede mo nang iluwa. Sabi nga, let no man put asunder to what God has put together. Forever na yan. Yun yung una. Pangalawa, paghahanda sa maturity. Pangalawa, paghahanda to support. Anong to support? Economical. May sapat ka bang kita para bilhin ang pangangailangan ng misis mo? Para bilhin ang pangangailangan ng mga anak mo? Economical pa lang yun, pera pa lang yun. Yung pangalawa, pangangailangan nga ikaw ay makatugon sa kanila bilang ama at bilang husband, bilang asawa. Ano ibig sabihin yun? Ibig sabihin yung personal affection nga hindi natitinag at hindi nagbabago dapat. May panahon ka pagmamahal sa iyong asawa. May panahon ka pagmamahal sa iyong mga anak. At kung wala kang panahon, sana hindi ka na nag-asawa. Diba? Yun yung pinaghandaan dapat. Meron ka ng sapat nga, hinog ka na para maunawaan yung kaugnayan ng may asawa. Hindi lang yung papakainin sila, bibigay yung kailangan nila. Yung pangangailangan nila, affection, yung time, personal affection. Last but not the least, yung pag-asawa po ay isang biyaya. Anong biyaya? Biyaya dahil hindi lahat pinagkakalooban ng sapat ng tamang tao para maging asawa. Bakit naman? Dahil yung taong yun biyaya, dahil yung taong yun magiging kapartner niya. Para saan? Para maging katuwang ng Diyos sa paggawa ng paglikha ng tao. It is called the gift of co-creator. When a man and a woman joins hands in marriage, they become the co-creator of God. They become the partner of God in creating human life. Kaya di biro. Ulitin natin yung punto. Kung hiniwalayan mo ang iyong asawa ng walang sapat na dahilan, kung hiniwalayan mo ang iyong asawa dahilan nga siya nakapagtaksil, ikaw nga nakipaghiwalay sa kanya, mas mabigat ang iyong kasalanan. Dahil itinadhana kayo ng Diyos, ano man ang pinagsama, walang sino man na makakapaghiwalay. Kaya, bago mag-asawa, isip-isip mo na, are you mature enough to handle the problems? Second, are you mature enough to give yourself to the other one, to give yourself to your family? Third, are you mature enough to teach your children? Magkakaanak ka eh. Ano ituturo mo kung wala ka? Wala ka dito, wala ka dito. Ano sasabihin mo? Pag ginutom anak mo, ano sabi mo? Uminom ka lang, tagay lang tayo. Ganon? Paano na? Pinaghandaan yun. Hindi basta-basta pinapasok. Last but not the least, dahil ang mag-asawa ay ginagawang katuwang Diyos
sa paglikha ng tao. Hindi basta-basta ang kanilang papel. They are co-creator and they are blessed by God. Hindi sila basta-basta mga tao lang, sila ay kapwa manlilikha. At ang kapartner nila, Diyos. Ganon ka-espesyal ang pagiging magulang. Ganon ka-espesyal ang pagiging asawa. Kaya napaka-espesyal, walang sino mang makakapaghiwalay sa anuman ang pinagsama ng Diyos. At sana maliwanag to. Sa pagkakataon na nilabag natin ang pagsasama ng may asawa, dahilan na nag-asawa sila ng iba, mas malaki ang ating pananagutan sa Diyos. Ngunit kung nagtiis sila at inayos nila ang kanilang pag-asawa, mas malaki din ang biyaya nila. Dahil ginagampanan nila ay isang tungkulin na bigay ng Diyos. At kung tumatagal sila, lalo naging mabuti, mapalad sila. Biyaya yon ang may kapal. Swerte sila. Blessed are they who stick to the marriage through thick and thin, because that is the will of God. Blessed are they who remain in love to one another. Blessed are they who rear their children in the name of love, in the name of God, because that is God's will. Last one to the least, blessed are they who maintain family life as a way of life, because it is the way of God. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.